Talagang proven ko po sa mundong ibabaw na ire, walang hihigit pa sa pinakalawak na kaisipan ng isang Kristiyano. Grabe mag-isip ang mga Kristiyano po. Kasi ang bottom line, tayong mga born again Christians, we love Jesus. Because we know that He first loved us. No? Kaya lagi tayong babad sa salita ng Diyos. May aaminin ako sa inyo. Hindi pa ako nakapag-devotion. Hindi pa ako nakapag-devotion. Oh, no condemnation. Di ba? Nakalimutan ko nga kanina. Very busy. Mamaya. Unahin ko muna to. So, ganun po yung katotohanan na yan. Tayo ang pinakamalawak mag-isip. Malawak ang unawa. Kaya kung ano-ano, pwede ko sabihin kung ano-ano pumapasok sa isip natin, pero ayaw kong sabihin ngayon yan. Kung ano-ano, dapat na sabihin natin, kung ano-ano ang inire-reveal sa atin ng Holy Spirit. Holy Spirit po yan. Na-reveal na ba sa inyo na, halimbawa, ang isang unbeliever, inabutan ng kamatayan, halimbawa, yung unbeliever na ito, natulog nung gabi. Natulog siya nung gabi. Talagang hindi ko makalimutan yung vlog ni Pacquiao. Napanood kong video ni Manny Pacquiao, Brother Manny, no? I mean, striking siya sa akin. Parang, wow, dapat talagang pukpukin natin ang mga tao na ang kamatayan dumadapo kahit kanino. Hindi ba? Hindi natin alam. Sa kung saan hindi mo namamalayan, yan ang pinakamasaklap. Pag hindi mo tinanggap si Jesucristo as your personal Lord and Savior, ma-e-end ka sa gihina. Pero syempre mag-Hades ka muna. Kumbaga, magtutur ka muna sa Hades. Bongga yun, di ba? Oh, sige. Okay. Ito kasi yung bottom line. May mga taong inaabutan ng kamatayan na natutulog sila. Isipin nyo to ha, matutulog sila ng gabi, di ba? And then paggising nila, nasa Hades na sila. Do you believe that? Di po ba? Oh, dumating ang kamatayan. Gusto lang magbakasyon pero inaabutan ng kamatayan na aksidente. Alam po ninyo, ang kamatayan ay isang realidad. Now, I can relate death, yung sudden death na dumarating sa mga unbelievers. Kasi, alam niyo bilang mga believers, protected po talaga tayo. Kasi conscious tayo na alam natin, we have Jesus, protected tayo. Pero ang mga unbelievers po talagang pinupurso nila ang mundo. Maniwala kayo sa akin. Parang buong buhay nila, mundo na lang. Mundo. Parang, alam niyo po ba, dumating po sa point na may nakausap kami na ayaw pakinggan ng anything about the Bible or Jesus. Pinagtabuyan pa kami. Okay lang because meron daw siyang sariling ways and all that. You know what? It's fine. And I hope this person okay pa rin naman ngayon. No? Sana okay siya. I'm hoping. Dahil nakakakilabot yung ganun na paaalisin mo yung mga may dala ng mabuting balita. Anong bilin ng Biblia? Ipagpag natin ang mga paa natin. Anong ibig sabihin? Ano bang ibig sabihin ng pagpapagpag ng paa? Ito yung ibig sabihin na, sige, bahala na kayo sa desisyon nyo. You rejected the Lord. O diba? Parang ganun ang ibig sabihin nun. Talinghaga yun na ipagpag na natin. No? Yung mga paa natin. Pero yun, kaugalian kasi ng mga Jewish people. Pero sa atin, ipasok natin siya as talinghaga. Okay, bahala na kayo. Na-reject nyo. Pero I'm praying, may dumating dito na may dalang mabuting balita. Kasi pinakamahirap ma-imagine yung namatay sila tapos paggising nila nasa Gehenna sila. Nasaan tayo? Diba? Ito po yung case ng ilang mga nakomatos ng matagal tapos paggising. Kasi meron po kaming kapitbahay, matanda na nakomatos siya ng 3 years. After 3 years po, binawian ng buhay pero komatos siya that 3 years. Imagine niyo yun? Ano yung pinakahuling ulirat niya? Only God knows. Ano yung huling naiisip niya? Only God knows. May nagbulong ba sa kanya ng gospel? Nakatanggap ba siya kay Jesucristo, kay Lord Jesus bago siya makomatos hanggang tuluyan na pong namatay? Hindi po natin alam. Yan po sinasabi ko sa inyo. Death is sure. Kaya huwag ninyong mamaliitin ang mga nangangaral ng Ebanghelyo dahil ang kamatayan darating. Okay, ready ka, kaya hindi. Okay? Hihiwalay ang kaluluwa mo sa katawan mo. Yung kaluluwang yan, hindi mamamatay yan. Whether pupunta ka ng langit, magtinanggap mo si Jesus, o mapapasa impyerno ka forever upon rejecting Him. Okay? So, yun lang po. Hope.
magdesisyon ka to receive the Lord kasi dalawa lang ang pupuntahan mo, heaven or hell. Sa hell, meron ka munang biyahe sa Hades hanggang hindi dumarating paghuhukom sa Gehenna. Okay? Totoo pong may kaluluwa ang tao. Ito po yung eternity. May eternal life ang mga buhay na walang may eternal life ang mga believers. Maliwanag yan sa John 3:16. May news po ako sa inyo mga unbelievers, sa mga unbelievers. Meron din silang eternal life. In hell nga lang po. Bye-bye.